Isa sa tinalakay ng House Committee on Justice ang mga basihan ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama riyan ang paglustay umano sa confidential funds, pagbabanta umano sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Umano'y panunuhol at mga hindi raw idineklarang yaman at ari-arian sa SALN. May unang balita, si Tina Panganiban Perez. Of the Committee on Justice is hereby called to order. Tinalakay isa-isa ng House Committee on Justice ang basehan kung bakit nais ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Una rito, ang kaugnay sa 500 million peso confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022 at 2023 at sa 112.5 million peso confidential funds ng DepEd ng kalihim siya nito noong 2023. Meron hong testimonya na sinasabi na yung mga yon, yung mga funds na yon ay hindi naman talaga nagamit dun sa mga dapat ipaggamit ng confidential funds. Nakita natin yung mga acknowledgements receipts ng mga which appear to be questionable and fictitious names. These were approved by the Vice President herself. May pirma siya sa certain documents as attached. No allegations is made that the respondent received the funds or personally benefited, which is very important, yung personal benefit. Hindi naman ho kailangan ng personal benefit sa malversation. In fact, marami pong mga nasasakdal ngayon sa Sandigan Bayan. All they did was basically just sign into the disbursement vouchers, sign into the bidding documents. Nakapila ho sila doon ngayon, nakapiit ho sila sa mga kaso on malversation kahit sinasabi na wala ho silang personal benefit. Sa issue ng confidential funds, idinidikit ang affidavit ng nagpakilalang dating aide ng bise na si Ramil Madriaga na umaming nag-deliver siya ng pera sa ilang individual sa utos daw ng bise. Ang utos, ipinarating daw ni Colonel Raymond Lachica, ang dating head ng Vice Presidential Security and Protection Group. So ito na po yung sagot sa tanong kung saan po napunta yung pera na binigay kay Lachica. Base po ito sa affidavit ni Madriaga. Hinihinga namin ng reaksyon dito sila Chika, pero dati na niyang itinanggi ang alegasyon. Pagdating sa pangalawang ground na konektado sa confidential funds ng Department of Education noong panahong nakaupo bilang kalihim si Duterte at sa third ground kaugnay sa umunoy panunuhol sa ilang opisyal ng DepEd, nagtalo ang ilang kongresista kung sakop ba ito ng impeachment o hindi. Sabi kasi ng ilang kongresista, hindi naman daw impeachable official ang DepEd Secretary. Section 2 of Article 11 enumerates the officials that will be impeached. I cannot see here the Secretary of DepEd to be impeached. In other words, Madam Chair, these allegations about actuations of Vice President Sara as a duly appointed Secretary of Education is not within the jurisdiction of an impeachment court. Pero pag kontra ng ilan, hindi pwedeng ihiwalay ang pagiging VP at pagiging DepEd Secretary ni Duterte dahil iisang tao lang siya. Hindi ho pwedeng gano'n na kung ano lang ang ginawa bilang VP, hindi yung as DepEd Secretary, even if these are related in terms of modus, in terms of pattern, in terms of system, ay hindi na dapat cognizable by an impeachment proceeding before the House Committee. Otherwise, I can just commit violations, I can just commit offenses and skirt accountability. Nagpakita rin ng video si De Lima mula sa isang hearing ng Kamara noong 19th Congress bilang suporta sa umano'y panunuhol sa ilang DepEd official, pati na video ng bise na umano'y pinagbantaan ang Pangulo, First Lady at dating Speaker. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Common sense dictates that if you are really serious in killing someone, you do not announce it to the whole world. That amounts to a credible threat against the president
the First Lady, and the Speaker. Words from someone in her position carry weight. It can intimidate other officials, it can influence decision, and even undermine public trust. Para sa panlimang ground tungkol sa umunoy unexplained wealth at hindi pagdedeklara ni Duterte ng lahat ng ari-arian niya sa kanyang SALN, sabi ni De Lima, balak niyang ipasabpina ang SALN at bank records ng bise sa hearing proper. Nagpalabas din si De Lima ng video ng bise sa ilang rally at press conference para suportahan ang pang-anim na ground tungkol sa umunoy pagkakasangkot ni Duterte sa political destabilization, sedition at insurrection. Pero ipinunto ni Quezon City Representative Bong Suntay na hindi pwedeng parusahan ng isang tao dahil lamang sa kanyang iniisip. Sa paglalarawan niya sa kanyang punto, may sinabi si Suntay na inalmahan ng ilang kongresista dahil sa pagiging offensive umano sa kababaihan. Alam mo, minsan nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. You know, may desire sa loob ko na nag-init talaga. At na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Pero di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko eh. Madam Chair, I would like to have those statements stricken from the record. Madam Chair, There is Happy nothing Women's Month. sexual dun sa sinabi ko. Nothing immoral. It's just, I said, may na-imagine ako. I think there is nothing wrong. Sa botong 13 yes, 2 no at 2 abstain, binura ang komento ni Suntay tungkol sa aktres na si Ann Curtis. The chair Yes. would like to state that if the manifestation of the justice member offends the sensitivity of the justice members, then it means that we are crossing the boundaries already. Madam Chair. After all, we rule here by the judgment of the justice members. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Pinuna rin ng ilang pang kongresista ang mga sinabi ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay tungkol sa aktres na si Ann Curtis. Tinawag ng House Committee on Women and Gender Equality na sexist at nakakahiya ang mga sinabi ni Suntay sa pagdinig ng Committee on Justice. Wala raw lugar ang mga ganoong salita sa anumang institusyong nagtataguyod ng respeto at professionalism. Para naman kay Gabriela Party List Representative Sara Elago, kabastusan ang pagbabahagi ni Suntay ng kanyang imahinasyon tungkol sa isang babae. Dapat daw siyang maglabas ng public apology. Dismayado rin si Quezon City Mayor Joy Belmonte dahil sa panaman daw si Suntay sa mga Noy konsehal na nagpasa ng Gender and Development Code sa lungsod. Dapat daw humingi si Suntay ng paumanhin, maging accountable sa kanyang mga sinabi at maging kagalang-galang na public official. Sisikapin pa namin kunin ang pahayag ni Ann Curtis. Hindi raw labag sa batas ang pakikipag-ugnayan ng gobyerno ng Pilipinas sa International Criminal Court ayon sa Department of Justice. Sabi ni Justice Spokesperson Polo Martinez, walang nakasaad sa batas ng Pilipinas na bawal makipag-ugnayan ang gobyerno sa anumang international agency o tribunal. Sinabi ito ni Martinez kasunod ng pag-amin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nakipagpulong siya sa ilang taga-ICC nung siya ay kalihim ng DOJ para anya sa proteksyon ng mga Pilipinong testigo sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay naman sa legalidad ng pag-aresto kay Duterte noong 1 taon, hintayin na lang daw ang desisyon ng Korte Suprema, sabi ni Martinez. Mga kapuso, nagbabalik po tayo dito sa PNP Aviation Security Group Gymnasium dito sa Pasay City kung saan nagsasagawa po sila ng training para sa tinatawag nilang non-lethal defense tool para sa mga tinatawag nilang disruptive passengers. Ito po yung mga pasaherong pasaway o di kaya yung mga banta sa kaligtasan ng ibang mga pasahero at ng paliparan mismo. Ito ho ay nakita na natin siguro sa social media. Ito ay parang kalawit. Pero hindi ito kalawit ng kamatayan. That is precisely the point dahil ayaw pong gumamit ng puwersa hanggat maaari ng Aviation Security Group kaya gagamit lamang ng non-lethal o hindi nakamamatay na tool. Silipin nga po natin ito. Ano ba itong non-lethal tool na ito? At kaugnay po niyan, makakasama natin Police Brigadier General Dionisio Bartolome
ang hepe po ng PNP, Director ng PNP Aviation Security Group, General Bartolome. Sir, good morning. Magandang umaga po. At Sir, magandang umaga tell sa us mga... tell us about this tool. Ano ba tong tool na ito? Mukhang kalawit eh. It's basically a pole arm na it's used for restraining unruly passengers. Okay. May mga reaction po nung nakita to ng mga kapuso natin sa social media. Ano ba, saan ba galing? What is the science behind this tool? It's non-lethal na weapon ito. In the application of during arrest techniques, ang application ng tool na to is basically for immobilization. Ayan po, ayan. Pinapakita natin. Immobilize saka ipin down. Okay. Bago arestuhin. Ayan. Ito hong senaryo na ito, sir, ano bang nangyayari ngayon? Meron tayong passenger, ayaw sumunod sa Mga inspection. orders ng mga inspecting team dyan sa scanning. Okay, yan. Ayan, nakita po natin, nire-restrain na siya. Pero kasi may mga insidente na, may mga sitwasyon na bago mo siya maiposas, baka magkaroon ng resistance, magkaroon ng scaffold. Sir, isang kwento lang. Nagkaroon na po ba kayo ng sitwasyon na may isang difficult passenger? Baka siguro foreigner na malaking tao na mas malaki sa mga pulis natin. Recently, mayroon isang Black American na bumaba sa NAIA at maraming pulis ang kailangang mag-restrain sa kanya kasi malaki, mga 6-footer ito eh. Pero again, ulitin po natin, sir, hindi naman kasi last resort po ang deadly force, ano? Oh yes, opo. Ang ating gagawin ay i-restrain yung tao, ma-immobilize para ma-apprehend ng... Sir, may isa pa tayong senaryo. Ano ba din next scenario natin? Ito po, pasahero natin, female passenger. Pasahero, babae naman ito po. Ayan. Sa ngayon po, naku, ito naglabas ng patalim. Ang isang pasahero natin. Ayan. I-restrain. Ipipin. Ayan. Sa wall naman natin na ipin ito. Okay. So either we can, may option tayo na ipin sa floor o ay sa wall. Sir, ang reaction po ng mga ilang social media users or mga nakapanood ng video na to, sa totoong buhay po ba magagamit ito? Opo, gamit na gamit po talaga ito. Ayan, nababasa niyo po ba yung mga reaction ng mga kapuso natin? Yes, opo. Yun nga po, magagamit ba ito in real life situations? Magagamit po ito, sir, sa mga totoong sitwasyon. Sinasabi nga nila parang kulang naman. Actually, pwedeng gamitin ito in conjunction with taser guns pagka hindi pa rin ma-restrain. Yes. This is a first phase lang ng action ng apprehension. Pero ito ba'y ginagamit na rin sa ibang bansa, sir? Opo. Internationally accepted po ito sa mga ibang bansa. Ayan. At halaga nga po siyempre ng training na ito. Exactly, kaya nga po tayo nagtitrain para in real world situations magamit po ng mga tauhan natin. Kailan po ba natin simulang i-roll out ito sa mga airports natin? Sooner, this month, i-roll out ng OTS at ng Aviation Security Group sa NAIA. Eventually, pagka na-perfect na natin ito, roll out nationwide naman. May ilan po bang ganito? May ilan tayong tools sa ngayon? Nag-promise yung OTS na magbibigay ng 10 initially, 10 pairs para dito sa NAIA complex. We'll be utilizing it more on training kasi kailangan nating i-establish yung training protocols natin para magamit na maayos. Sir, maraming salamat po. At sa mga kapuso natin, huwag naman kayo unang masampulan nitong non-lethal tool ito. Sumunod po tayo sa patakaran ng ating mga otoridad sa ating pagpasok sa mga airport. Police Brigadier General Dionisio Bartolome, sir. Thank you very much, sir. Thank you po. At yan po muna ang ating live demo ng non-lethal defense tool ng ating PNP Aviation Security Group at ng Office of Transportation Security. Magbabalik po tayo mula dito sa PNP ABSE Group Gymnasium sa Pasay City. Naglabas ng precautionary hold departure order ang Sandigan Bayan laban sa magkapatid na sina Benguetlong District Representative Eric Yap
at ang bitiw na ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap. Buso dito ng hiling ng Special Prosecutor ng Office of the Ombudsman. Basa ilalim ngayon sa preliminary investigation ng Ombudsman ng magkapatid na Yap kaunay sa dalawang questionabling flood control project sa Bawang, La Union. Sinusubukan pa namin silang kunan ng pahayag. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.